tayo sa number 15. A train travels at a speed of 60 kilometers per hour. How long will it take to cover 210? Madali lang to, no? 600 kilometro kada oras. Hala, ang tanong ba kay, how long will it take to travel sa 210 na kilometro? How long daw? So, time na naman ang hinahanap. Kailangan ba na pa ba natin ng formula? Pwede naman hindi natin kailangan yung formula. Ganito lang ang gagawin natin. Yung speed daw, kada oras, 60 kilometro, kada oras. Ilang oras daw ang 210? So, pwede natin gawin kung 60 kilometro kada oras, ilang 60 kilometro kaya si 210. O, ganun lang. In other words, i-divide natin yan ng 60. 210 divided by 60 para hindi masyadong malaki yung numero. Isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. Out na yung mga 0 na yan. Doon lang tayo focus sa 21 divided by 6. So 21, ilang 6 kaya yan siya? 3. This is 18. Minus natin yan. And this is 3. Dagdagan natin yung decimal, i-align natin sa taas. So, dagdagan natin ng isang 0. Si 30 divided by 6 and that is 5. So, ang sagot ay 3.5 hours. Kung medyo hindi nyo na-gets, kasi kailangan tandaan nyo or kabisaduhin nyo or intindihin nyo. Pero kung hindi nyo naintindihan, doon tayo sa mismong formula. Another way. Speed. O, binigay na yung formula ng speed. Ano daw yung speed? Kilometro. Ang kilometro means distance. Per. Divide daw. Hour. Ang hour means time. Kapag distance ang hinahanap, itong time since pang-divide, pang-multiply na yan sa ating speed. So kung distance ang hinahanap, means speed times time. Kapag time naman ang hinahanap, since speed ay pang-multiply sa time, pang-divide naman yan sa distance. So in other words, kapag time ang hinahanap, distance divided by speed. How long? How long? Ibig sabihin, time ang hinahanap. Given ang distance na 210, ang speed given, which is 60. Oh, ganun pa rin. Nakuha na natin ito. 210 divided by 60. Parehong may 0 sa taas, 0 sa baba. I-out na natin yan. So, 21 divided by 6 lang, which is 3.5 hours.